O lalo na yung ganun, nagbigay ka ng barko sa Philippine Navy, tapos yun ang pasabugin. Ang magpasabog, yung mga Amerikano, yung mga Pilipino, silang lahat. Kasi pagpasabog niyan, hindi lang kanyon ang itira niyan, mayroon ding Air Force yan. Magpaputok ng missile galing sa taas. Talagang pagtulong-tulungan niya hanggang wala nang lulutang. So masakit yan sa kanila. So mag-trigger yan ng galit. So anytime, pag magkagera, sino bang unang target? Sinong unang target pag magkagera? Mindanao ba? Mindanao? Sabi na, Luzon. Luzon talaga. Tayo ang pinaka... Saan sa Luzon? Central Luzon? Southern Luzon? Northern Luzon. Nasaan tayo? Nasa Northern Luzon tayo, di ba? Nako, tayo pala yung dapat doblehin yung prayer natin. Amen. Hindi yan sila, maalala ko nga sabi ng mga pastor, kahit lulusob pa ang China, pag ang mga Pilipino maglilingkod sa Diyos, wala sila. Hindi yan magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Palakpak. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal tapi, mag-isa mo na langin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Isus, sa aking pagdadala ng balaminsay, mahal na Panginoon, buksan mo Diyos sa pangunawa ang bawat isa. Hipuin mo Diyos ang kanila mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ibanghelyong kaligtasan. Sa ganang akal magagawa, hallelujah. Sa pagdalangin namin kagalang-galit minamahal Pastor Wes Almeida, aking sinasabi ng magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs to our Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Weldy Almeida. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lini Almeida. And I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord. Sa inyo lahat, minamahal, na makapatiran dito sa Kawayan City, Isabela, sa buong Isabela, sa lahat nating mga beloved viewers, sa aking mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin ang Roma, Kapitulo 1, versikulo 20. Romans chapter 1, verse 20. Kindly. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 1, talata po 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Amen. Everybody say praise the Lord. So, lahat na bagay na nakikita at hindi nakikita ay nilalang ng Diyos. Amen. So, yung katotohanan na yan, minamahal, ay pilit itago ni Satanas o pilit tabunan ng kaaway. Kasi alam ng Diablo na pag ang tao ay lalayo sa Diyos, kaya na niyang paglaruan ang tao. No?
kaya na niyang alipinin ang tao sa pamagitan ng mga karamdaman, problema, kahirapan. Kasi ang tao ay hindi natatawag sa Diyos. So, magiging hopeless na minamahal. So, unang-una, pinapaniwala ang tao na walang Diyos. Samantalang sa Biblia, minamahal, sabi doon sa unang bersikulo sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, hindi na kailangang pagdibatihan pa yan, minamahal. No? Kailan ang tao gustong humanap ng tinatawag nilang karunungan. Pag ikaw daw ay naniniwala sa Bible, para kang walang asenso ang pag-iisip mo. So, kailangan daw diskubrihin kung paano nga na buo ang lahat ng mga bagay. So, ito na ngayon. Dahil ang tao ay gustong tumuklas, lalong lumalayo sa mahal na Panginoon, lalong naghirap. Samantala, ang purpose ng ating mabait na Diyos nung nilalang niya ang tao ay wala sanang kamatayan. Amen. Doon sila sa paraiso, magparami. Walang sakit. Kaya lang, ang tao ay ambisyoso. Kumagat sa offer ng diablo, offer ni Satanas, kasi si Satanas nang damay, dahil alam niya na wala na siyang kaligtasan, kasama na yung mga anghel na naluko niya minamahal, pati yung mga neutral na mga anghel ay kasamang hinulog, pinalaya sa langit, at nindito sa lupa. Sabi ng Biblia, ang nahulog sa kabukiran ay nasa kabukiran. Ang nahulog sa kapatagan ay nasa kapatagan. Ang nahulog sa dagat ay nasa kadagatan. So mayroon po tayong naririnig na mga nagpapakita na hindi pangkaraniwang nilalang sa dagat, sa mga kapatagan o sa mga kabundukan. Yan po yung mga fallen angels. Mayroon po silang kapangyarihan. Hindi po sila inalisan ng kapangyarihan nung sila hinulog minamahal. May power po sila. So ang tao, pag wala kang kapangyarihan, paglalaruan ka lang ng diablo. So kailangan mong mayroon kang kapangyarihan. Labanan si Satanas. So paano? Minamahal. Sabi ng James chapter 4 verse 7, submit therefore yourselves to God. Ikaw ay magpasakop sa Diyos. So paano ka magpasakop sa Diyos kung hindi ka naniniwala na may Diyos? At kung ikaw ay naniniwala na may Diyos at magpasakop ka sa Kanya, kaya mo nang labanan si Satanas. Resist the devil and the devil shall flee away from you. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Everybody say praise the Lord. Pasakop kayo sa Diyos. Nung nangyari yung pandemic, minamahal, niloob ng mahal na Panginoon yon para sukatin ang pananampalataya ng mga tao kung totoo ba talagang naglilingkod sa Diyos.
At doon, na hayag kung sino yung nagsasabi ng totoo at yung hindi nagsasabi ng totoo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Katulad sa sinabi ng Malapi noon, be perfect, for I am perfect. Maging perpekto kayo, dahil ako ay perpekto. Salita ng Diyos yan. Si Satanas naman may namahal, kinontra yan. Walang taong perpekto. Di ba? Walang taong perpekto. So ang tanong, kanino naniniwala ang tao? Doon ba sa sinabi ng Diyos na maging perpekto tayo dahil siya ay perpekto? O yung sinabi ni Satanas, walang perpektong tao? Yan ang tanong na yan, kayo lang po ang nakakasagot kung saan kayo naniniwala. Kasi normal po yan, minamahal, bukang bibig po yan ng mga tao, oh? Kahit ang mga Kristiyano na nasa buong katotohanan, walang perpekto. So from Genesis to Revelation, wala kang babasa dyan. Sinabi ng Diyos, walang perpekto. Ang utos ng Malapi noon, maging perpekto tayo. So saan galing yung walang perpekto? Alam mo sa Diyos galing yan. Iinutos na niya na maging perpekto tayo. Dahil siya ay perpekto. So galing sa diablo. So yan po ang pininiwalaan ngayon ng tao na walang perpekto. Pag once na naniwala ka na walang taong perpekto, hindi ka na maghangad na maging perpekto. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Kinlos mo na eh. Ha? Conclusion na yun eh. Walang perpekto. So, kinontra mo na yung sinabi ng Panginoon. Dahil hindi nalugod ng Diyos, ang panalangin ng tao ay hindi na pinapakinggan. Dahil hindi na pinapakinggan, sasabihin niya, wala nga ang Diyos. Ayun, mahanap siya ng paraan. So, maniniwala na siya ngayon sa mga evolution, yung theory ng evolution. Kasi kapanipaniwala nga naman. Kasi ang karamihan sa naniwala sa evolution theory ay mga scholar. Mga kilalang tao. Mga scientist. No? Hindi basta-bastang mga tao. Tinatawag silang mayroong pambihirang katalinuhan. No? Tinatawag silang mga genius. Pero sabi ng Biblia, ang karunungan pala ng sanlibutan ay kamangmangan sa Diyos. Amen. At sabi ng Malapi noon, gagamitin ko yung mga tao na kinamumuhian ng mundo para pahihiyain ang mga nagmamarunong. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O diba? Marami ngayong nagmamarunong. Sabi nila, dito ako maniwala. 12 years sa theological seminary. Nag-aral talaga. No? Nag-aral pagka-pari, pagka-pastor. Ba't ako maniwala doon sa walang pinag-aralan? The same argument nung kapanahonan ng mga apostoles. Ang mga eskriba at mga parisiyo, mga saserdote, ibig sabihin mga kaparian, inggit na inggit sila sa mga apostoles, sa mga disipulo ng mahal na Panginoon dahil sinasamahan sila ng kapangyarihan pero hindi naman sila nag-aral sa salita ng Diyos. Hindi katulad ng mga eskriba at mga parisiyo o mga kaparian nung panahon na yon. Sila po ay batid sa kasulatan. Alam nila ang utos ng mahal na Panginoon.
itong mga pinili ng mahal na Panginoon, walang kaalaman. Pero pag nangaral sila, si Apostol Pedro, ano bang trabaho ni Apostol Pedro nung bago siya tinawag? Ha? Mangingisda. Pero sabi ng Biblia, anino pa lang ni Apostol Pedro, yung mga nakahiga sa lansangan na may sakit, matamaan lang sa anino niya, nagsigaling silang lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. O mayroon bang nagpatutuo na pariseo, skriba, o pari nung kapanahonan na yon na naghihimala ang Diyos sa kanila? Patunay yung lumpo nandoon sa pintuan ng templo. Dumadaan doon ang lahat ng mga pumapasok sa templo. Kasama na yung mga kaparian, iskriba, mga parisiyo. Yung matataas ang katungkulan sa simbahan nung kapanahonan na yon. Sa relihiyon ng mga Hudyo. So ano ginagawa nila? Nagbibigay lang sila ng limos. Pero nung dumaan ang mga alagad ng Diyos, ganon din ang expectation ng isang lumpo. Siya ay bibigyan ng limos, pero sabi ng mga alagad ng Diyos, ginto, pilak, wala kami. Pero sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad ka. Nakatayo, karakada kayong lumpo. Nakalakad. Pumasok sa templo, naglakad, tumatalon, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, papasok sa ating isip, minamahal, baka noon lang yan. Baka sa ating kapanahonan ngayon, wala. Isang pari na nakausap ko, siya ay isang paring Jesuita o Jesuit priest. Sabi niya sa akin, alam mo Brad, bago ka makapasok pagiging paring Jesuita or Jesuit priest, karamihan dyan yung school nila na tinayo nila, yung Ateneo, mga paring Jesuita yan. Yung Ateneo, basta Ateneo ang pangalan. Ateneo de Manila, Ateneo de Davao, mga paring Jesuita ang nag-manage dyan. Bago ka makapasok dyan, dadaan ka ng katakot-takot na examination. Halimbawa, out of 1,000 na mag-apply na mga kaparian na maging Jesuit priest, halimbawa, 5 lang ang kukunin para ipadala sa Vatican, yung 1,000 yon mag-undergo ng interview, exam, lahat-lahat. Physical exam, lahat. Psychological. Tapos, ipili sila, halimbawa, 5 lang, out of 1,000, padala sa Vatican. Doon ititrain. So siya ay isa sa nakapasa. Sabi niya, minamahal, nung napunta siya sa Vatican, napunta siya sa Roma, doon na bago yung kanyang kaisipan. Kasi ang kanyang expectation, pagdating sa Roma, siguro ang mga tao doon talagang mga holy na talaga. No? Kasi nakita dito sa Pilipinas, yung mga Pilipino talagang nagro-rosaryan, nagnonobena, sa simbayan. Iba yung nakita niya doon. Kabaliktaran ang nakita niya. Mabuti pa daw ang mga Pilipino, mga religyoso. Doon, wala talaga kabaliktaran. Siya mismo nagsabi sa akin, you know, brother, my religion is satanic. Siya mismo nagsabi. Pero naniniwala ako na may totoong gawain ng mahal na Panginoon. Naniwala siya. Kung paano naghimala noon, ganun din sila ngayon. Maya-maya dumating yung auntie niya galing sa ospital. Father, alam mo naman,
Kahit auntie niya yun, ang tawag sa kanya, Father. Father, galing ako ng hospital. O ano? Sabi ng doktor, wala na akong kagalingan. Malungkot yung auntie niya. Ano sabi nung pare na yon? Ayan, si Brother Danny, oh. Jesus Miracle Crusade. Naghihimala ang Diyos nila. Nirecommend ako doon sa auntie niya. Yan. Magpa-pray over ka kay Brother Danny. Taga Jesus Miracle Crusade yan. Ang Diyos nila naghihimala. Hindi basta-bastang sabihin mo yun. Sabi niya, nanonood ako sa inyong programa sa television, Brad. Masakit ang katotohanan. Nangyari din sa Davao. Tinawagan ako ng kapatiran. Pagdating ko doon, sabi ng kapatiran, kasi nagtatrabaho siya sa hospital, Brad, hindi basta-basta yung pag-pray natin ngayon. Bakit po? Nandyan yung kanyang kapatid na pari. Bahala ka na. Baka hindi tayo papasukin, pero subukan lang natin kasi siniseran ko yung may sakit. Okay naman siya. O di pumunta kami. Pagkatok, pagpasok, nandoon nga yung pari na kapatid niya. Kapangalan ko pa, minamahal. Anong pangalan mo? Sabi ko, Brother Danny Corteros. Daddy din ako. Danilo? Opo. Danilo din ako. Professor ako sa University of Santo Tomas, Manila. Napauwi lang ako dito dahil sa kapatid ko na mayroong pneumonia, cancer of, not pneumonia, leukemia, cancer of the blood. Kasi puting-puti na siya, putang-putla. Putang-putla na siya. Mayroon siyang cancer of the blood. Sabi nila, mayroon daw silang imbitahin na mag-pray over taga Jesus Miracle Crusade. Pumayag ako, sabi nung pare. Pero Brad, huwag ka nang mag-preach. Ipanalangin mo na lang ang kapatid ko. Masakit ang katotohanan, sabi niya. Ipanalangin mo na lang kapatid ko, Brad. Huwag kang mag-preach. Kung baka binawalan ako mag-preach, basta ipanalangin na daw yung kapatid niya. Sabi ko, Malapino, bahala ka na. At least, pumayag siya. Pray over. Habang nanalangin, sa panalangin ng mahal na pastor, nag-observe pala yung pari. Pagkatapos nung panalangin, niyakap niya yung kanyang kapatid, Kuya, namula ka na, Kuya. Talagang hindi niya alam kung anong gagawin niya, minamahal. Grabing pasalamat niya. Dahil instant, pinakita ng malap ng himala, yung kanyang kuya na putlang-putla, bumalik sa normal yung kanyang kulay. So, no doubt, tayo ay nasa buong katotohanan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Naging controversial tayo nung pumasok ang mala pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Pinag-uusapan tayo ng media. Inuusig, inaalipusta ng mga tao. Hindi dahil gumawa tayo ng kasamaan, kundi gumawa tayo ng kabutihan. Masama ba na mangaral? Kahit itaya mo ang buhay mo para makarinig lang ng ebanghelyo ng kaligtasan ang mga teroristang Abu Sayyaf. Hindi naman masama yon. Sa mga tao, parang dagdag problema. Pero kalaunan, naunawaan nila, isa palang pagpapala. Mabuti pa mga Abu Sayyaf. Naunawaan nila yung ginawa ng mga pastor. Sa bagay, nakita talaga nila. Mukhaan ang mga himala. Ilang beses yung tangka din patayin ng mahal na pastor.
Pinaputok yung Armalite sa itaas, tinutok sa kanyang katawan, kinalabit, walang balang pumutok. Ganon din ang ginawa sa 45 caliber, pinaputok sa itaas, sinentro sa katawan ng malapastor, hindi din umubra. So sabi nila, itong mga taong ito ay hindi basta-basta. So instead na pugutan ng ulo, minamahal, o barilin, imasakir, huwag nilang pakainin. Umabot ng 7 days. Kasi dati na kaming walang kain at walang tubig, 2 days. Saturday, Sunday. Monday nangyari yun na sinabing huwag kaming pakainin ng 3 days. So 2 days plus 3 days, 5 days. Buhay pa kami. Dinagdagan ng another 2 days, 7 days. Without water and food, day and night. Ang conclusion nila, dahil buhay pa kami, totoo nga kayong padala ng Diyos dito. Amen. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Imaginin mo yung grupo na yon. Hindi basta-basta. Bago na neutralize ng gobyerno, nagpadala ng batalyon-batalyong sundalo. All-out war, Marines, Air Force, Army, Navy. Pero sa mga anak ng Diyos, 13 lang ang pumunta. Hindi nila kaya. Habang binubomba ng military ang kanilang kampo, sila na mismo nagsabi, o mga aleluya, magpuri na kayo. Mamamatay na tayong lahat dito. Ibig sabihin, wala silang tiliwala sa kanilang Diyos. Pinaubaya sa atin. Habang nagpupuri na ang mga anak ng Diyos, tinabunan ng ulap ang lugar. Nawala yung mga tura-tura, nawala yung mga helicopter. Nandyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Tama yung sinabi ng Bible. Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa mga anak ng Diyos. At nalaman ng mga sundalo yan. Ngayon, dito sa ating lugar, pinalad tayo. Kung saan yung mga magugulong barangay, mga sityo na hindi nila pwedeng pasukin, tayo ang tinatawagan para mangaral sa mga tao doon. Yung mga membro o isang malaking grupo na connected sila sa nagpakilalang Kristo sa Davao, may problema na sila. Nung narinig ang Jesus Miracle Crusade, ang mga patutuo at pangangaral, sila na mismo nasabi, sa inyo kami magpasakop. Mga former rebels po ito minamahal. Mga membro ng mga party list na konektado sa New People's Army. 8,000 yung kanilang registered members sa buong Cagayan Valley. Pinaka-head nila nagsabi, Jesus Miracle Crusade sila magpasakop. So anihan namin na mahal. Nandyan yung mga sundalo. Ating mga kababayan, pagdating ng panahon, hahanapin tayo. Magulat na lang tayo, hindi mo na inganyuhin, hindi mo na imbitahin. Susunod sa'yo yan. Amen. Kasi malapit na. Yung nangyayari sa ibang bansa, mangyayari sa atin yon. Nandiyan na sa West Philippine Sea. Yung mga barkong pangdigma, tinatapatan din ng China. Nag-o-observe sila. Ang masakit, yung barko na pasabugin ay made in China. So insulto sa kanila yun. Nagigera-gera sila doon. Tapos yung target na barko, yung barko ng Navy,
ng Philippine Navy na made in China, yun ang pasabugin. Sabi nila, hindi naman daw sinasadya yun. Pero kahit hindi sinasadya, masakit siyo yun. Amen? Amen. Di ba? Kung magbigay ka ng isang bagay sa isang tao at makita mo na sinira niya yung binigay mo, anong maramdaman mo? O, anong maramdaman mo bilang tao? Matuwa ka ba o magalit? Kahit binigay mo na yun. O? Nagbigay ka ng damit. Tuwang-tuwa ka naman dahil tinanggap niya. Maya-maya makita mo nandun, binitay doon sa ginawang trapo. Ako, yung damit ko binigay, ginawang trapo. Di ba? Trapo ngayon magagamit pa yun kasi trapo. Pero parang hindi mo matatanggap-tanggap yun. Sana hindi ko nalang binigayan. Inangatan ko nga yan eh. Pero ngayon, ginawa lang trapo. Diba? O lalo na yung ganun, nagbigay ka ng barko sa Philippine Navy, tapos yun ang pasabugin. Ang magpasabog, yung mga Amerikano, yung mga Pilipino, silang lahat. Kasi pagpasabog niyan, hindi lang kanyon ang itira niyan. Mayroon ding Air Force yan. Magpaputok ng missile galing sa taas. Talagang pagtulong-tulungan niya hanggang wala nang lulutang. So masakit yan sa kanila. So mag-trigger yan ng galit. So anytime, pag magkagera, sino bang unang target? Sinong unang target pag magkagera? Mindanao ba? Mindanao? Sabi nila, Luzon talaga. Tayo ang pinaka... Saan sa Luzon? Central Luzon? Southern Luzon? Northern Luzon. Nasaan tayo? Nasa Northern Luzon tayo, di ba? Nako, tayo pala yung dapat doblehin yung prayer natin. Amen. Hindi yan sila, maalala ko nga sabi ng mga pastor, kahit lulusob pa ang China, pag ang mga Pilipino maglilingkod sa Diyos, wala sila. Hindi yan magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Imagine yung previous administration, ang pinakaunang division ng Philippine Army na binigyan ng parangal na nakapag-surrender ng napakaraming NPA ay ang 5th Infantry Division. O out of how many division? 11 yata or 12 divisions. O 11. Kasi may nadagdag na pang 11 division sa Sulu. O 11 division. Wala pa yatang pang 12. So, out of 11 divisions, ang 5th Infantry Division ang unang nabigyan ng award. Nagpasuko ng marami. Saan galing yung mga maraming sumuko? Doon sa mga lugar na pumunta tayo. Ang karamihan sa sumuko, bautismado sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sino bang mag-isip, minamahal, na ang ami palang tinutulugan doon sa sinundungan ay susuko din? May kaugnayan pala siya sa kilusan. Head siya ng pambansang kilusan ng mga magsasaka underground movement. Ang kanyang posisyon, katumbas ng commander ng NPA. Doon kami natutulog. Doon kami tumutuloy. Yun pala, pag matulog ako sa duyan, sabi niya sa akin, Brad, huwag kang matulog dito sa duyan. Sa loob po kayo. Sabi ko, dito na lang ako. Wag Brad, wag. Yung pala, yung bahay niya, pinupuntahan pala ng mga armado yon. Anytime. Pero kahabagan ng malapi noon, sila ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus.
Yan ang kapangyarihan ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, panghawakan po natin, minamahal, ang pananampalataya natin. Huwag po tayong maligaw sa katuruan na ang mga nangyayari sa mundo ay nag-umpisa sa isang Big Bang. Big Bang theory. Hindi po totoo yan, minamahal. Ang lahat na bagay, nakikita at hindi nakikita, ay nilalang ng Diyos. Amen. At sabi po dito, minamahal, sa Hebrews 11, 1 and 6. Hebrews 11, 1 and 6. Sa Hebreo 11, 1, talong po sa 6. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So walang himala na mangyayari pag hindi ka sumampalataya. At ang sumampalataya, kahit hindi pa nakikita. Amen. O ito na naman tayo. Ang sinabi ng Biblia, ang tamang pananampalataya, hindi pa nakikita, sumampalataya ka na. Inupos din ng kaawayan. To see is to believe. So saan galing yung to see is to believe? Isabi ng Biblia, ang pananampalataya, hindi mo pa nakikita, sumampalataya ka na. Ibig sabihin, hindi ka pa gumaling, sumampalataya ka na, naggagaling ka. Hindi yung, tingnan ko nga, maniniwala ako kung gagaling ako. Yun yung to see is to believe. Maniwala lang ako kung gagaling ako. Pero kung hindi, hindi ko maniwala. Wala talaga. Walang mangyayari sa'yo. Ano yung sinabi ng patuto kanina? Patay na yung anak nila. Nanalangin sila. Sumampalataya sila sa mahal na Panginoon. O anong sabi ng nurse? Grabe naman ang prayer nyo. Patay na, nabuhay pa. Sabi ng doktor, kailangan operahan siya uli. Hindi lang yun. Complicated pa ang sakit niya. Yung kanyang lungs, lumiit kasing laki ng lungs ng isang batang bagong isinilang. Ibig sabihin, lumiit. Mayroon pa siyang pneumonia. Mayroon pa siyang heart enlargement. So sabi ng doktor, kung operahan, 50-50. Pero sumampalataya sa Diyos. Walang operasyon. Lumabas pa sila sa ospital. Ayaw magpa-ICU. Pinabayaan ba siya sa kanyang pananampalataya? Hindi. Ang doktor na mismo nagsabi, himala, umayos kusa yung kanyang bituka na nagpilipit. Kasi inoperahan siya ng appendicitis. So pagbalik sa bituka, nagkapilipit yung bituka. So hindi na makadalo yung dumi, lumubo yung kanyang bituka, namaga. Ikamatay niya yon. Pero sabi niya, nung siya'y na-pray-over, may kapangyarihan na pumasok sa kanyang ulo, parang kuryente hanggang sa kanyang tiyan. At diniklara ng doktor, normal na yung kanyang mga bituka. Lumabas, nag-by faith, nakinig ng preaching natin mala pastor, nagpuri sa mala Panginoon, pati yung kanyang lungs na lumiliit, bumalik sa normal, nasabi ng kanyang kaibigan, yung iba hindi na bumabalik, pero kung babalik man, it takes months or years. Pero sa kanya, ang bilis ng pagbalik normal. Wala na rin yung heart enlargement. So, yan ang nagagawa ng mahal na Panginoon sa ating pananampalataya sa Kanya.
Amen. Everybody say, praise the Lord. So pag sasampalataya ka, isagad mo na. 100%. Bakit i-50-50 mo pa? Oh? Niwala din ako sa Diyos, Brad. Niwala din ako sa gamot. Nagmi-maintain ako ng gamot. Nagmi-maintain din ako sa Diyos. Hindi pa nampalataya yun. Parang kapatiran sa Leyte. Sabi nung isang pastora, Brad, pag gagaling ang mga apo ko, susunod ako sa inyo. Pastoran ng UCCP yun. Inuuna namin yung kanyang mga apo na halos hindi makalakad, papuntang dagat, puro hika. Inuuna namin, binautismuhan. Tiningnan niya, hindi na hinika. Magkapatid na puro, yung lalaki, yung apat yata namang hikain yun. Puro hikain yung mga apo niya. Binautismuhan namin. Inobserbahan niya. Wala na. Sumunod din siya sa dagat, nagpabautismo yung pastora. Tapos, diretso na sa pastoral house. Yung mga apo niya, kinagabihan, nagulat ako, mayroon akong narinig. Yun. Yung isa pala, inatake ng hika. Sabi ko, bakit ka inatake ng hika? Yung kapatid mo tatlo, tulog na tulog. Kasi magsabay-sabay yun na sila pag inaatake. Sabay-sabay. Tulog na tulog yung tatlo. Ikaw lang ang inatake. Di ba gumaling ka na kanya? Oh, kuya, sabi niya. Ikaw malapi noon, ano kaya ang pagkukulan ng kapatid na to? So, dalawa kaming preacher, nag-Bible cut. Yung Bible cut, mag-pray ka tapos buksan. Tingnan kung anong mensahe. Sabi ko sa kasama ko preacher, anong mensahe? Meron daw siyang tinatago. Ganon din sa akin. Yung naturo ko, mayroon siyang tinatago. Sabi ko, teka muna, hindi naman coincidence yan dahil separated naman kaming nag-Bible cut. Eh bakit ang mensahe isa lang? Mayroon kang tinatago. Anong tinatago ko? Mayroon ka bang anting-anting? Ang anting-anting kasi sa Bisaya, habak. Kung may Bisaya dito, alam nila yan. Ang anting-anting, ang tawag, habak. Ang hika sa Bisaya, hubak. Mayroon ka bang habak? Sabi niya, wala akong habak. Mayroon akong hubak. Sabi niya. Kasi yung hubak, yung hika yon. Wala daw siyang anting-anting, may hubak, may hika daw siya. Eh bakit? Ang sabi doon sa mensahe na malapi nun, mayroong nakatago. Ano ba yung nakatago? Bigla-biglang dinukot niya sa, alam mo yung bulsa ng pantalo, di ba may secret? Yung lalagyan ng barya yata. Dito, secret na packet na maliit lang. Mayroon siyang hinugot. Baka ito, ano yan? Kapsul. Sabi niya, kapsul. Bakit ka nagtago ng kapsul? Eh, gamot po to ng hika, kuya. Eh, baka atakihin ako. Yan pala eh. Kasi nag-doubt ka. Bigay mo sa akin yung kapsul mo. Pinapo sa bintana. Pag ganun pa siya, bakit? Wala na, pag atakihin ako, kuya, wala na akong iinumin. Eh, nahulog na sa bintana. Ginanong ko sa bintana. Pray. Nilihans. Kasi ilang beses na namin nilihans, hinihika pa rin. Yun na nga, nag-Bible cut na kami. Pagkatapos sa tinapong ko, nilihans namin. Kasi tulog ka na. Hanggang kinabukasan, di na inatake. Nag-worker siya. So, ayaw na malapi noon na mag-doubt ka. Amen. Kasi nandyan pa yung bulong ni Satanas sa'yo. Dahil sabi ng doktor, huwag mo talagang bitawan yung maintenance mo. Diba? Pag bitawan mo yan, iiksi ang buhay mo. Eh talaga matakot ka. Kasi sabi ng doktor eh. Pero kung paniwalaan mo ang salita ng malapi noon, minamahal,
Exodo 15:6. 15:26. Exodo 15:26, huling talata. 15:26. Dito po sa 15:26 ng Exodo, ganito po ang sinasabi. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na napapagaling sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Pag lumakad ka sa katuwiran ng Malapinoon, sa alituntunin ng Diyos, sabi ng Malapinoon, hindi niya pahintulutang magkasakit ka. Amen. Katulad sa nangyari sa mga Ehipsyo. Sino po itong mga Ehipsyo? Hindi po sila naniwala sa Diyos. Ang Diyos po nila ay mga hayop, ibon, baka. Oh, ano pang mga Diyos-Diyosan nila? Pero kung maniwala ka sa Diyos na hindi nakikita, ang Diyos ng Israel, hindi pa hintulutan ng Malapino na magkakasakit ka. Hindi sinungaling ang mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Lahat ng mga baguhan. Kung mayroon po tayong mga bisita, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Anytime, babalik na ang mahal na Panginoon. Handa na tayo. Ang mga himala, signs, wonders, and miracles, pinahintulutan lang ng mahal na Panginoon na maranasan natin para makumberte tayo na may Diyos pala na buhay. Kasi yung mga tao, umaasa sila sa pangako na wala namang nangyayari. Basta maging membro ka sa kanilang relihiyon. Dahil yun daw ang pinakalumang relihiyon. Pero puspos ka naman ng bisyo. Walang kagalingan yung karamdaman mo. Di ba? Yung kinagisnan nating reliyon, yung pinanggalingan natin, hindi na naniniwala sa Biblia. Hindi na rin sila naniniwala sa preaching ng mga pari. Saan sila naniniwala? Sa albularyo. Yan ang pinakakompetensya nila. So halos lahat ng mga dumadalo sa kanilang panambahan, hindi po sa pari nakikinig. Sa albularyo nakikinig. Pag sabihin ng albularyo, para gagaling ka, magbigay ka ng baboy na 60 kilos na puting-puti, mataba, o puting manok, sinusunod nila yon. Pero nagsasamba sila. Pero dahil ang mga kaparian, ang mga nagpipreach sa kanila, o mga pastor sa ibang sekta, ay powerless, walang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, ang membro nila ay tumatakbo sa albularyo, sa mga quack doctors, sa mga faith healers, sa Jesus Miracle Crusade. Sa Diyos tayo tumatakbo. Amen. Ang mga albularyo, sinusuko nila yung mga anting-anting nila. At dito sila nagbagong buhay. Ang mahal na Panginoon, siya ang Panginoon na galing sa langit, bumaba para iligtas tayo. Sabi ng Biblia, sa kanyang mga sugat, tayo'y nagsisigaling. So sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Tayo ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Ang araw na ito, minamahal, ay inaalaala natin ang pagpasakit
ng ating mahal na Panginoon. Nasabi ng unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 30. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh them unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many died. Tatlo po, minamahal, ang mangyayari sa atin kung hindi natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Pag hindi natin i-confessa sa Panginoon ang ating mga kasalanan bago tayo kakain sa tinapay, inom sa saro. Una, weak. Manghihina ang ating pananampalataya. Manghihina ang ating pisikal. Madali ka nang matisod. Madali ka ma-discourage. Pangalawa, sickly. Magkaroon ka ng sakit. Physically sick and spiritually sick. Pangatlo, and many died. Dalawa din yan. Physical death or spiritual death. Spiritual death, yung mga nabackslide. Nangawala na sila. Wala na silang naramdaman na conviction sa puso nila. Hindi na sila takot gumawa ng kasalanan. That's a sign of backsliding. So every time na magkaroon po tayo ng Holy Supper, suriin po natin ang ating sarili. Magsisi. Taos pusong pagsisisi. Umawit muna tayo, minamahal. Hallelujah. When I think of the goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. Amen. Hallelujah. How wonderful, how wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me.
He died for me. He died for me. On the cross of Calvary, just to let me know. Hallelujah. We know. Hallelujah. We know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me. On the cross of Calvary, just to let me know. Just to let me know. Just to let me know. His love for me. His love for me. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Para po sa ating mga baguhan, minamahal, ating po mga viewers na hindi pa tinanggap ang Malapinon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, pakitaas po inyong mga kamay, sumunod kayo sa panalangin ito. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una, panampalataya, Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawang pagsisisi, Acts 3:19. Hallelujah, magsisi ang bawat isa at magbalik loob sa Malapinoon para ang pagpapala ng Diyos ay darating sa inyo. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So tanggapin po yung bautismo after ng gawain para makasama na po kayo sa ating pong banal na hapunan para sa paghugas sa ating makasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat, Diyos na ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo, Mateo 3:11. Hallelujah. Sumugod sa panalangin, bagitin po yung panalangin ito. Taos puso, malapay ng Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang mahal Diyos na papangin sa lahat. Sa aming mahal kapatid, tumanggap sa Malapin. Bilang pinutang kapagligtas sa inyong buhay, patawarin mo sa kapisahan, baguhin mo kayong buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristyano. Isolve mo kayong pangalan sa kapisahan. Iligtas mo siya sa pagiging mahal sa buhay. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin tingnan na Pinoon, minamahal. Hallelujah. Patuloy po tayong makipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ng Biblia, minamahal, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. So, every month, inaalaala po natin para suriin din po natin ang ating pong mga sarili. Para sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, makasama tayo sa Kanyang paraiso. O anytime darating ang kamatayan, handa na tayo, minamahal. Tayo po manalangin. Isa-isa po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon bago po natin kainin ang tinapay at inumin ang saro. Itaas po natin ang ating makamay. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Isus. Sa pangnatdalangin na aming kagalang-galang at minamahal na Pastor William Mena, sa panalangin na kanyang buong pamilya. Hallelujah. The beloved children of our beloved Pastor. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami, sama kami nagkulang, nagkakamali. Anong aming naisip na gawa, nabanggit namin mga labi o mga kahinaan na pagbigyan na kami nagkasala sa malapit, patawarin mo bawat isa. Gawin mo kaming karapat dapat, mahal na Panginoon, sa banal hapunang ito.
In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Hawakan po natin, minamahal ang ating po mga tinapay. Ayon po sa 1 Corinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. Sa verse 25, after the same manner also he took the cup. We need stop saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang sama. Hallelujah! Hallelujah! Katuwang tinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo. Patuloy natin purihin. Ay Hallelujah! Hallelujah! To Jesus! ito Hallelujah! Hallelujah! aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na Lord Jesus! Hallelujah! yan ang katawan pinayubay upang ikaw ay yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ay po manalangin sa inyong pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Yung kanang kamay po nyo minamahal, ilagay po nyo sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Yung kanan po sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisa manalangin. Hallelujah. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal namin po Jesus. Minsan pamalapin, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali, nagkakasala, ng siyanhi na makaramdaman ng bawat isa, problema, kahirapan, halo yung mga pagsubok sa buhay, mahal na Pinoon. Patawarin mo yung mga anak, mahal na Pinoon. Hallelujah, sa panalangin namin kagalang-galang, minamahal na pastor. Hallelujah, Salmeda, sa panalangin na kanyang buong pamilya, na beloved children. Hallelujah. Aking sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer. Di mo sa mga sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts. Di mo sa property, cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name.
Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At bago ko po ibigay minamahal ang para po sa ating announcement, para po sa mga hindi pa po nakakaalam sa ating pong chapel sa San Mariano. Mayroon po tayong regular na gawain sa San Mariano maliban sa Holy Supper, minamahal, no? So, sa San Mariano po, mayroon po tayong gawain dyan. Araw po ng Huwebes, tama ba? Mag-start po alas 6 hanggang alas 10 o alas 9 ng gabi. Araw po ng Huwebes yan, sa alas 6 hanggang alas 9 o alas 10 ng gabi. Araw ng Linggo, mag-start po sila doon alas 3 ba o alas 2? Alas 3 hanggang alas 6 sa San Mariano po. Ang bago po nating chapel sa San Mariano ay nandyan po sa likod ng bahay ng ating pong beloved brother John Agabaw sa may barangay Malabo. Tama? Barangay Malabo. So yung alam mo yung may factory diyan ng ethanol, no? So yan po yung sa unahan yan minimal, mayroon pong elementary school ng Malabo Elementary School. Tapos sa gilid lang po ng elementary sa unahan ng konti, nandyan po yung bahay ng ating pong beloved brother John Agabaw. Magtanong-tanong lang po kayo dyan, beloved brother John Agabaw. Sa likod po ng kanilang bahay, mayroon po tayong bagong chapel dyan. At may gawain po every Sunday, maliban sa Holy Supper, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. At every Thursday, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal.